Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo at sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong pahayag mga tambay dito po sa Kikiko Barsaga. Ayon po rito sa mga matatandang buhaya umano sa Kongreso, ay hindi pa raw po makakabalik ang batang kongresista ng Cavite, mga kabayan. At alamin po natin bakit kaya hindi pa makakabalik si Congressman Barsaga, mga kabayan. Dahil matindi po dyan. Matindi po dyan at tinatawag po yung crocodile farm ni Barsaga. Painggan po natin ang balita. Kailan nga po matatapos yung kanya pong suspension? Ang unang suspension niya, DJ Chacha, is matatapos yata sa katapusan nitong linggong ito. Oo. So, theoretically, dapat pwede na siyang bumalik next week. Pero alam ko meron mga motion ngayon nasa Ethics Committee na pahabain pa ito. Dahil sa nung siya ay under suspension, hindi naman tumigil yung kanyang pag-violate ng mga patakaran ng House, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ibang ginagawa niya. At hindi lamang sa pagbabastos sa mga ating kababaihan, kung hindi meron pa siyang mga ibang mga dinagdag. Isipin mo nung kami nagne-necrological service para sa yumaong Congressman Romy Acop, ano? Marami sa mga congressman nagiiyakan dahil talagang mahusay na congressman si Congressman Acop. Nakasama ko siya sa Antipolo. Talaga yan ay isa sa pinakamagaling natin naging congressman sa paningin ko, no. Marami man hindi nag-agree sa kanya mga issue dati. Pero walang makakapagsabi na inabuso niya yung posisyon niya bilang pulis at congressman. Akalain mo sabihin itong Congressman Barsaga na, hindi, malamang walang Christmas bonus kaming dalawa ni Congressman Acop kasi ako, suspendido ako, siya nasa impyerno. Alam mo, sobrang nasaktan kami lahat. At sa tingin ko, hindi magandang behavior yan para sa isang representante ng isang distrito sa ating bansa. Ang ating mga nagsisilbi sa gobyerno, hindi dapat ganyan ang pag-iisip. Kaya meron mga panukala ngayon na pahabain pa yung suspension niya. At alam ko, meron din gusto mag-file for his expulsion. So, ibig sabihin, kung ngayong linggo sana patapos na yung suspension, most probably hindi pa rin siya makakabalik after nito. Mas hahabaan niyo pa po ba sa 60 days yung gagawing suspension dito kay Barzaga? Tsaka paano po yung proseso nun, Oo. sir? Opo, opo. Well, siyempre, ang una is file muna sa Committee on Ethics. Ang usual suspension kasi sa amin 60 days, no? So malamang another 60 days. Pero siyempre, yung proseso ng expulsion, mag-uumpisa na rin yun, ano? So, yung expulsion niya, siguro mas matagal yun dahil siyempre hindi basta-basta tama mag-expel ng membro. Kailangan talagang gawing malinaw na malinaw yung dahilan, ano? At saka yung base ng paghiwalay ng ating representante sa Kongreso. Pero ganun pa man, ang unang usapan namin sa Committee on Ethics, susubukan nilang bilisan ito. So, ang sana ay wag na muna siyang makabalik para hindi naman magantimpalaan pa, no, yung mga nambabasto sa mga kapwa congressman at yung mga bumabaliwala sa mga sanction na ginagawa ng ating Congress. Sana Yan pa mga tambay. Matindi po, ano? Matindi. Yung lumalaban po at nagpapahayag ng korupsyon na ginagawa po nila umano, siya pa pong masama ang ginagawa, mga kabayan, at masamang batikusin ang mga congressman sa House of Representatives. Mas mabuti pala na ang mga congressman at mga senador at mga nanunungkulan sa ating bansa ay magkaroon po ng issue ng isang damukal na pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po, yan po binibigyan po sila ng karangalan dyan umano. Yan po katanggap-tanggap sa House of Representatives, mga kabayan. Katanggap po sa kanila pagka ang taong bayan po mismo ang kumukundina at nabubwisit at asar na asar at galit na galit sa mga pinagagawa po ng mga congressman na magnanakaw
sa ating bansa. Pero kailangan pong respetuhin ang mga ito, mga kabayan. Karespe-respeto po pala na ikaw ay nakawan ng napakatagal na panahon. Dekada na po umano na nagnanakaw na po ito sa ating bayan umano. At syempre po, puring-puri po si Akop. Puring-puri. Pinupuri po ni Puno dahil nakasama niya raw po sa Antipolo. Napakabuti raw pong congressman. Napakabuti. At galit na galit po si Puno pagka sinasabi po ni Kiko Barsaga na ito daw po si Akop ay nasa impyerno na, mga kabayan. Kaya po ang gagawin po natin sa mga tao na ito na ubod ng galing at ubod ng buti na mga congressman sa ating bansa ay mapupunta kayo sa langit. Saang langit? Sa langit ng impyerno, umano. Yun lang po ang pagkakamali ni Kiko Barsaga. Kasi impyerno kasi ang sinabi ni Kiko. Nasa impyerno na raw po si Akop. Dapat sa susunod, lalagyan mo ng langit. Kasi may langit din ang impyerno. 'Di ba? May langit ang Panginoon at iba ang langit ng impyerno. Hindi po ba? Kaya sa susunod, Kiko Barsaga, nagagalit sa iyo ang mga matatandang buhaya umano dahil nga binatikos mo ng binatikos yung dekada na at systematic at sindikatong ginagawa nila sa bansang Pilipinas, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan umano, ay ibinulgar mo, ipinamukha mo sa kanila na magnanakaw sila umano. Kaya galit na galit sa iyo ngayon itong matatandang magnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Kaya ngayon, palalawigin pa nila ito po mga magnanakaw na sabwatan umano dahil nga po, mga kabayan, napahiya sila. Ipinahiya sila. Ipinamukha ni Kiko Barsaga kasi sa kanila na sila'y magnanakaw sa pera ng taong bayan, itong batang congressman. Kaya po pipilitin po nila at gagawan po nila ng paraan yan dahil mas marami po kasi ngayon sa panahon po ng 19 Congress at 20 Congress at sa binagoongang Pilipinas, mas marami na po ngayon umano ang mga magnanakaw na politiko kisa sa hindi. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba, mga kabayan? Kasi nakikita naman po ng mga Pilipino, nakikita natin, mas marami po ang nawawalang pera kisa nagagawa nila, kisa sa mga proyekto na nakikita natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, wala tayong nakikitang big project, pero ang pera ng taong bayan at umuutang pa sila ay isang damo ka lang iniiwang utang sa atin na wala pong pakinabang ang mga Pilipino. Bagkus sila ang maraming pakinabang, pero ayaw na sila ay tatawagin mo mga magnanakaw umano at mapupunta sa impyerno. Masama loob po pagka po sinabihan po sila na sila'y mapupunta sa impyerno. Kaya ang gagawin po ni Kiko Barsaga, samahan mo ng langit. Mapupunta kayo sa langit ng impyerno. Hindi po ba? Kasi po, dinadala naman po ni Kiko sa impyerno, masama loob. Kasi po, ang demonyo, nagpapakaanghel din. Di po ba? Ang demonyo po kasi, lalong-lalo po ang demonyo sa lupa, mga kabayan, ay nagmumukhang anghel po yan. Mabait, nagpapakabait ang itsura. Di po ba? Nagbabalat kayo. Kaya nga po nagpapakatupe yung mga kambing. Dahil kayang-kaya po nilang, magbalat kayo. Ganyan po ang mga demonyong magnanakaw sa lupa. Nagbabalat kayo at nagpapakalinis. At siyempre po, pinupuri nila ang bawat isa sa kanila. Hindi po ba? Dahil nga po sila naglilingkod sa sarili nila. Hindi naman po sila lingkod bayan. Pero pagka ang tinanong ni Puno ay taong bayan, ano po tingin sa kanila ng majority ng Pilipino? Puro kayo magnanakaw umano. Yan ang tingin ng taong bayan sa inyo. Mga magnanakaw kayo umano. Hindi ba? Hindi lang si Kiko Barsaga ang magsasabi sa inyo na kayo ay magnanakaw umano at mapupunta kayo sa langit ng impyerno. Hindi po ba?
Kaya kawawa rin to si Kiko Barsage na pagkaisahan po ng matatandang magnanakaw umano. Na pagkaisahan po. Yan po ang mahirap kasi po systematic po ang pagnanakaw sa ating bansa. Mga kababayan, sindikato na po. At napakatagal na panahon na po yan. Dekada na po yan. Kaya po napakaswerte nga po natin Dahil kahit papaano ay nabigyan po tayo ng matinong leader. Na-stop po kasi Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, na-stop ang pagnanakaw nila. Kaya ngayon po, gigil na gigil po kasi sila. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, malaki po ang hindi at naitipid dahil sa pagnanakaw nila. Yung naitipid po ni dating Pangulong Duterte na nanakawin po ng mga magnanakaw na politiko ay naipagawa po ng build. Ngayon po, dahil nga po may presidente na may issue na gumagamit daw ng pulburon at coke ayon sa kanyang ate, ano po nangyari? Naging sugapa dahil maluag ang presidente at may issue rin ng korupsyon. Kaya po itong mga magnanakaw, nasabik. Hindi nila nagawa kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, dinoble nila, tinriple, hanggang 4 na doble na pagnanakaw na ang ginagawa nila umano. Dahil po yung 6 na taon ay hindi nila nagawa. Ngayon sila bumabawi ng husto. Kaya nga po 3 taon pa lang mahigit, grabe na po ang mga ninakaw nila umano, mga kababayan, dahil po nasabik sila. Kaya nga po ang ating bansa, sa totoo lang, kailangan po talaga ng leader na may kamay na bakal at may prinsipyo, may dignidad, kamukha po ng mga Duterte, katulad ng dating Pangulong Duterte. Lahat binangga niya. Hindi lang po mga magnanakaw na politiko ang binangga niya, lahat, pati mga oligarkiya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi po ba? Malalaking istasyon, hindi nagbabayad ng tamang buwis ng mga istasyon na ipasara. Hindi po ba? Mga smuggler. Hindi po ba? Mga pulburon lord, komunista, mga makakaliwa. Halos lahat po, binangga niya. Kaya nga po napagkaisahan siya ng mga hayop na yan umano. Yung mga binangga niya, siya ngayon ang nanggigipit sa kanya ngayon kay dating Pangulong Duterte. At kasama pa pala yung tinulungan ng kanyang pamilya at ng kanyang anak na manggigipit at talagang ipinatapon pa siya dahil kasama pala yan sa grupo ng pahirap sa bayan umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Kiko Barsaga ay talagang napagkaisahan po at talagang pipilitin po nila na si Kiko Barsaga ay hindi na pala makabalik sa Kongreso. Dahil ang mga matatandang magnanakaw buhaya sa ating bansa ay sila kasi ang naghahari. Tiis-tiis ka lang, Kiko. At darating naman ang panahon para sa mga buhaya na yan. Hindi naman lahat ng panahon ay sa kanila. Hindi naman lahat ng araw ay sa kanila. Darating din ang pagsusulit nila. Darating din na sila naman ang uusigin ng batas at uusigin ng Panginoon. Yung sinasabi mo na si Akop ay papunta o nasa impyerno, mas marami pang susunod kay Akop na papunta sa langit ng impyerno. Hindi ba, Kiko? Magpakatino ka lang para hindi ka masama sa kanila. Yun lang ang gawin mo, Kiko. Magpakatino ka. Huwag na huwag kang tumulad sa mga matatandang buhaya na tinubuan na po na sungay dyan umano at buntot sa kawalangian at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ingat-ingat ka, Kiko. Ingat-ingat. At may tamang panahon naman para sa'yo. Bata ka pa. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan, sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po, mga kabayan, sa inyo po mga biyaya
At syempre po, ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, lagi po natin na gawin na magkaisa po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mailigtas po tayo. At madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. Thank you po at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!